May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit man siya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy. At natapos na nga ang ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, ika-20 sa buwan ng Hulyo. At ang pinakatampok na naresolba ng impeachment court ang pagpayag sa kahilingan ng prosekusyon na mabuksan or isabpina ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. At alamin natin ang sitwasyon sa loob ng gusali ng Senado. Naroon pa rin ating kasamang si RH number 28, Paring Raymond Dadpaas. Paring Raymond. Paring Romel, medyo maiksi-iksi ang araw ng itong day 7 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte dahil mabilis lamang na natapos itong pagdinig sa araw na ito. Manasentro nga doon sa pagpapatuloy ng oral argument kung bubuksan ba o hindi yung bank at tax record ni Vice President Sara Duterte at ni Attorney Manasseh Carpio. Pero sa malinaw na desisyon, paring Romel, granted yung parehong pagilingan ng prosecution. So ibig sabihin, merong papayagan na may masupina yung mga bank records ng mag-asawa pati yung kanilang ITR records. Pero may mga ipinagbawal kaya ng mga binanggit ng mga kumpanya na wala namang direktang kinalaman dito sa mag-asawa na hiningi din na dapat ay masupina. At ganun din doon sa tax records sa pautusan ng impeachment court ay dapat maprotektahan kung ano man yung nilalaman nito at dapat ay stricto na para sa kanila lamang ang anuman ang nilalaman nito at hindi dapat inilalahad sa kung sino-sino, partikular na sa publiko. Yun ang maigpit na bilin ng korte na binasa ni Senate only presiding officer Chis Escudero ng impeachment court. Nagpahayag ng interest yung mga miyembro ng minority na magsumite ng kanilang manifestations dito sa desisyon na ito. Bagamat hindi naman sila tumutol dito sa desisyon na ibinaba ni presiding officer Chis Escudero, inaatasan yung mga bangko, ang Anti-Money Laundering Council at din ang itong Bureau of Internal Revenue na isumite yung mga kinakailangang mga dokumento sa opisina ng Clerk of Court at ng presiding officer sa July 30 alas 9 ng umaga. So bilang background bilang background Paring Raymond, yung mga tinutukoy mong dokumento, yung nakasilid sa BIR box na hindi binuksan sa Kamara de Representantes at ibinalik ng Senado sa BIR. Tama ba, Paring Raymond? Yun ang nilalaman. Yun yung supposedly ay nilalaman na hindi nga binuksan sa Kamara, isinabmit dito sa Senado, pero ibinalik ng impeachment court sa Bureau of Internal Revenue. Pero ngayon, na meron ng decision ng korte, ay dito na inaatasan si Commissioner Charlito Mendoza na ibalik o dalhin at isumite
dito sa impeachment court, paring Rommel. So kailan nga uli ibabalik sa Senado yung BIR box na yan, paring Raymond? July 30. July 30. Alas 9 ng umaga. Okay. Sige. Maraming salamat, paring Raymond Dadpaas. So, panggitin ko din lang na Go ahead, please. Dahil bukas ay tuloy na si Attorney Melvin Matibag na siyang director ng NBI na maipipresenta ng prosecution. Siya yung huling testigo doon sa article na Article 4, ito yung pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo, sa First Lady at si dating House Speaker Martin Romualdez sa Miyerkules. Yung dalawang dating manager ng Land Bank dyan sa Shaw Boulevard at sa Land Bank DepEd ang susunod nilang ipipresenta sa panig ng prosecution. Okay. Yan una, paring Rommel, ang ilan sa mga kaganapan sa ating special coverage sa araw na ito sa Day 7 ng impeachment trial. Para sa VP trial impeachment coverage ng DZRH, ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, paring Raymond Dadpaas. Ang inyo po napapakinggan sa ipapawid sa ngalan po ni na Henry Uri at Miss Karen Oyong para sa programang Balansyado. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Kaugnay sa Day 7, katatapos na Day 7 ng impeachment trial, special coverage laban kay Vice President Sara Duterte. At alamin natin ang atmosphere mula sa prosecution team kasi obviously without prejudging the outcome of the trial, halata namang naka-score ang panig ng taga-usig dahil sa desisyon ng impeachment court na payagan na maisabina ang tax at bank records ng Vice Presidente Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Naroon natin kasamang si RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Rommel, nakascore ang prosecution. Agad niyang naglabas ng reaksyon ng House Prosecution Team. Panalo ito ng katotohanan, panalo ito ng pananagutan, panalo ito ng taong bayan. Reaksyon to ni House Prosecutor Terry Ridon matapos payagan ng Senate Impeachment Court ang issuance ng subpoenas. Ito ay para sa BIR, Anti-Money Laundering Council at bank documents at tax records na Vice President Sara Duterte at Mr. na si Attorney Manasseh Carpio. Sa ruling ng Senate Impeachment Court na binasa na Presiding Judge Cheese Escudero, ang mga desisyon sa usapin na buksan ng tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Pinayagan ng request ng House Prosecution Team na isabina ang tax at bank records ni VP Sara. Pero hindi papayagan na buksan ang mga accounts o bank records na merong kinalaman sa foreign currency. 19 out of 26 ang pwedeng busisiin mula 2007 hanggang 2021. Kung narito ang nagpresenta naman sa panig ng prosecution at nagbigay ng depensa na kailangang buksan ang tax at bank records na mag-asawang Duterte Carpio ay si House Prosecutor Shell Jokno at mariing itinanggi ng House Prosecution Panel ang alegasyon na fishing expedition sa paghingi nila ng pahintulot sa Senate Impeachment Court na buksan ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at Mr. nito na si Attorney Manasseh Carpio. Sagot ito ni House Prosecutor Shell Jokno sa alegasyon ng depensa na fishing expedition lang ang kahilingan na buksan ng bank at tax records ng Vice Presidente. Sa pagsagot sa tanong ni Senator Judge Joel Villanueva kanina, nilinaw ni Jokno ang request nila na financial records ay kaugnay ng Article 2. Ayon kay Jokno, hinihiling ng prosecution na ang subpoena ay kaugnay ng Article 2 na kinabibila ng alegasyon ng unexplained wealth. Anya, kung titingnan ang mga jurisprudence, pagdating naman sa tinatawag na unexplained wealth, klarong-klaro na sinabi mismo ng Korte Suprema na kailangan makita yung buong larawan, hindi lamang ang mga SALN na final ng isang lingkod bayan, kundi lahat ng kanyang kinita. Katwiran pa ni Jokno, ang SALN kasi ay pwedeng snapshot lang. Ang ITR din ay pwedeng short video lang. Binigyang din ni Jokno, makikita lang ang buong larawan pag nilabas na ang mga bank records dahil doon ang day-to-day
na lumalabas at pumapasok ng isang account at doon lamang ito mabubuo at makikita ko merong mga tunay na alegasyon na ipinaparatang dan sa Vice Presidente. So Romel, sa pagdating naman sa reaksyon, of course, ng House Prosecution Team ay makikita nating kumbaga ay nakascore sila dito sa usapin na ilabas ang bank at tax records ng Vice President at ng kanyang minister para mabusisi talaga yung umano'y alegasyon ng ill-gotten wealth. Kumbaga, a sigh of relief sa panig ng taga-usig. Kasi kung halimbawa lang na salungat yung naging desisyon ng impeachment court, ano pa ang pag-uusapan? Hindi ba? Oo, ano pa pag-uusapan? Manang Milky, tama. Oo. Kasi kung sasabihin na hindi mapayagan, wala nang pag-uusapan. Wala nang pag-uusapan. Ng kinikwestong yaman ng mag-asawang Duterte Carpio. So ngayon ay natutuwa ang panig ng prosecution. Agad niyang naglabas ng statement itong si House Prosecutor Terry Ridon dahil siya ang nasa likod actually nitong article na ito at derepensa sa usapin naman ng bank records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manasseh Carpio. Ang sabi niya nga, to quote, panalo ito ng katotohanan, panalo ito ng pananagutan at panalo ito ng taong bayan. Uy, pero pinapauna natin na Manang Milky, hindi pa ito outright victory para sa panig ng prosecution. Ay, hindi pa. Marami pang articles Yes. of impeachment na tatalakayin. So, bukas ay posibleng talakayin na itong Article 4 dahil haharap na itong si Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation at posible sa Miyerkules ay bubuksan na rin ang usapin naman sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Ito ay merong kaugnayan naman sa pagtalakay sa unexplained wealth ng Vice President. Kanina nakikinig ako sa balitaktakan ni na Congressman Jokno at Senator Alan Peter Cayetano. Tayo mga non-lawyers, marami napulot sa kanilang mga Marami argumento. natutunan. Oo, yung mga law students, siguradong marami ding na-absorb na mga talino at wisdom sa pagitan ni na Senator Cayetano at Chel Jokno. Oo, at kakaiba rin na mas maganda yung makikita mong kalmado lang. Yes, pareha sila. Hindi nagtataas ng boses at pinapaliwanag kung ano yung posisyon. Either ito man ay anti o kaya naman ay hindi dito sa prosecution team. Suma total, naging maganda ang palitan ng argumento ni na Congressman Chel Jokno na mula sa panig ng taga-usig at si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Sana hanggang sa huling araw ng paglilitis, ganun lagi, Manang Milky, para at least na-enlighten tayong lahat ng walang nararamdaman na tensyon mula sa magkabilang panig. Totoo yan, Romel. Teka lang, Sige. nagpapalitrato lamang sila, pero hingin ko lang siguro ng maikling reaksyon. Sige, please. Si Attorney Chel Jokno dahil siya yung nag-present kanina ng Attorney Chel, magandang hapon. Good afternoon, Congressman. Dahil mukhang magandang reaksyon at resulta ng kumbaga ay request ng prosecution na may ilabas ang bank records ni Vice President Sara Duterte. Reaction na lamang. Ito po ay tagumpay natin lahat. Dahil ang nais lang naman po ng prosecution ay makita yung buong larawan at malaman yung buong katotohanan. Ito po ba ay nangangahulugan na naka-first base na po ang prosecution dito? At magsisilbi po ba itong inspirasyon para kumbaga ay laliman pa ang investigation at ipresenta ang mga ebidensya dito sa kaso ng Vice President? Well, tuloy-tuloy po yung aming paghahanda at lahat ng mga ginagawa namin hakbang ay patungo doon sa matuloy at matapos ang impeachment trial. Sir, marami nagtatanong na napakakalmado mo pag ikaw ay nagpipresenta sa plenaryo. Ano po ang inyong sekreto? Hindi ko alam kung ano yung sekreto ko. Basta't ganun lang po ako.
kalmado na kahit na kayo po ay under pressure o kumbaga depende sa mga nagtatanong din? Ay, siguro dahil sa aking karanasan, dahil nakailang beses na akong humarap sa Supreme Court, sa tingin ko yun yung pinakamahirap na recitation dahil may 15 justice ng court ang nagtatanong sa atin. Kaya maganda po siyang experience bago nitong impeachment trial. Okay. Maraming Ayun. salamat po at Sige po. congratulations. Alright. Si House Prosecutor Shell Jokno, sabi niya ay wala daw siyang sekreto Romel. Asang ganun lang daw talaga siya magtanong. Kumbaga, naging puhunan niya yung karanasan niya. Siyempre, ikaw ba yung naman karanasan niya. kung sa 15 maestrado ng Korte Suprema, napanatili mo ang composure mo what more kung dito sa impeachment court, hindi ba? Oo, ang tanong ko nga sa kanya papaano niya ba kung napapanatili yung kanyang posture Yes. at hindi siya natataranta kapag Kalmadong tinatanong kalmado. ng mga senator judges na kahit na kung minsan ay parang gusto siyang magalit. Di ba sa ginagawa nilang pagtatanong. But anyway, yan ang reaksyon ni House Prosecutor Shell Jokno. Baka meron pang ibang request naman, request or report ang ating Sige. depensa sa panig Yes. naman ni Henry Ubi. Okay. Balik muna sa Romel para sa the Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DCRH special coverage. Ako si Neil Crigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Tama ng Milky Rigunan. Mamaya, alamin natin kung ano naman ang naging reaksyon ng panig ng depensa at iba pang mga report mula sa labas ng ating himpilan. Ang oras natin, 8 minuto makalipas ang 6:00 ng gabi. Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya May glow up with a White Rose Papaya White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS Galalala Fapcon Galalala Fapcon Ang bango ng sampayan Tara na magsayawan Calefabcon, amoy nakaka-joyful. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fapcon Galalala Fapcon Ang bango ng sampayan Tara na magsayawan Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit,
madikit at madupit na dumit-mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Inis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa ngalan ni na Miss Karen Oyong at Henry Uri sa programang Balansyado, pansamantala pong napapakinggan at napapanood sa Himpapuy. Dito po ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Sa oras na alas 6:19 ng gabi, alamin naman natin ang reaksyon ng panig ng depensa sa naging desisyon ng impeachment court na payagan ang pagsabina sa bank at tax record ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Naroon natin kasamang si RH number 7, paring Henry Uri. Paring Henry, magandang gabi. Romel, pakinggan natin si Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng defense sa panel sa kanyang press conference ngayong hapong ito. And also, of course, in consultation with our client, the respondent, Vice President. So, ano lang naman, yan yung mga, parati na kaming may kolatilya kasi para sa mga abogado na without prejudice to ganito, ganyan. But it doesn't mean that we will be doing it. It doesn't mean that we will not be doing it. But this is something we'll have to discuss amongst ourselves. So there's a possibility na iakyat ba ninyo ito sa Supreme Court? That remedy is always available. But as to, is it possible? Siyempre, anything is possible. But are we going to do it? Hindi pa namin napag-desisyonan, hindi pa namin napag-uusapan. Because, as I said, hindi naman namin din, kumbaga, diniscount yung possibility na mangyari talaga ito. Considering it happened in previous impeachment trials. Although, syempre, ang posisyon natin is
nung corona trial na parati nilang kino-compare, marami nang nangyari in between, no? From then till now. That's why we had our legal position on the matter. But as I've said, we anticipated that this might happen and we're ready nonetheless. The decision sa ruling po, attorney, yung Pikimong, and then the JTC Enterprise was denied po yung kanilang subpoena for that. So how do you take this? Is this somehow small win for the defense team? Well, our position really was that it wasn't particularly described, meaning it didn't pass the test of definiteness and it didn't pass the test of relevance. So I wouldn't even take that as a win, no? I mean, yun kasi clear-cut talaga, wala talaga silang participation dun whatsoever. But yung kahit naman dun sa mga pinayagan, we really strongly felt about our position. But again, that doesn't mean mali yung impeachment court or anything like that, no? Kasi Henry? we really have, I mean, at the end of the day, ultimately, sabi ko nga kanina, the decision will lie upon the impeachment court. They rendered their ruling kanina, and we respect that. Attorney, any reaction po dun sa wording ng impeachment court without directly addressing kasi the term fishing expedition, ang sabi nila, the documents requested under the subpoena duces tecum will not be used to allege addition of independent impeachable offenses. Any reaction to that? It's very difficult for us to fathom how we will proceed on that. But if that is the position of the impeachment court, then we will respect it. But yun nga, no, hindi namin alam. I think ang ibig sabihin nila doon is hindi yan mako-consider for the impeachable offenses alleged in the articles of impeachment. But again, we'll have to see. We'll have to wait and see. Total, tama naman na sa PINA stage pa lang to. So tingnan muna natin how the evidence will be appreciated. And nasabi din naman ng ating presiding officer that this ruling is without prejudice also to the admissibility of the evidence to be obtained, no? Or documents rather to be obtained. Nakausap niyo na ho ba si Vice President? Hindi pa po, because as you saw, we just came from the session halls, so hindi pa po. That's why I said whatever happens in the next few days regarding this decision, at this point we fully submit and respect the decision of the impeachment court. But as far as remedies are concerned, this has to be discussed with the persons involved. Attorney, generally, maraming nag-grant on the part of the prosecution. Yes. But may mga safeguards din naman, may mga caveat din naman na nilagay itong impeachment court with regard to the granted parts. Tinitingnan niyo po ba yun na small wins pa rin kahit pa paano? Those little safeguards na nilagay nila? Sa amin, to be honest, no? Yes, you could consider it small wins, but sa amin, we felt strongly talaga on why we felt that the requests were overbroad. So even if you were to say, even if you were to consider them as small wins, palagay ko at the end of the day, talagang on the substance, no, of what happened, I think it's something we really have to look into and see if we want to avail of remedies. Since subpoena pa lang to, yung pag-open nito sa impeachment court, pag-uusapan, magkakaroon din po ba ng oral args and you will continue to oppose now? Wala naman siguro mangyaring oral arguments sa ngayon, no? I don't foresee that. Ang next step kasi dito, syempre, will be objections to certain documents being presented, diba? So, kasi nga, pinag-usapan pa lang natin ngayon is the issuance of a subpoena. Titingnan natin kung ano din yung sasagutin ng mga agencies that will have to comply. And then once mag-comply and these pieces of evidence or documents will be presented in court, of course, you can expect certain objections also. And then it will go to the formal offer, di ba? Kasi dun, yung admissibility naman na sa evidence, dun yun sa sinatawag nating formal offer. Ibig sabihin, once natapos na sila sa mga testigo, ang susunod na mangyari is there will be a formal offer of evidence. At nakalista yon lahat ng mga documents na ino-offer nila sa evidence, and the defense will be given an opportunity to comment, to oppose, to object, etc. Attorney, yung nangyaring desisyon na subpoena itong BIR, bank documents, yung AMLAC, maka-apekto ba to sa
usad ng trial bukas sa susunod na araw? Anong nakikita po? Hopefully hindi naman. I don't think, I don't want kasi baka ang lumabas parang this will just cause further delay. Hindi naman siguro. Sabi ko nga, both parties naman are very reasonable in terms of the way they present their evidence. So, sa tingin ko hindi naman. And since inaasahan namin din tong mga na pwedeng mangyari ito, we already have a game plan as to how we're gonna approach these things. At sa tingin ko naman, hindi naman makaka-unduly delay yan. So tuloy-tuloy kayo bukas. Si Director Matibag naman, ready na din kayo? Opo, in fact tomorrow nabanggit na rin that Director Matibag in fact will be presented tomorrow and we are prepared for that. Attorney, yung Section 8A ng RA 11521 na hindi tila na pagbigyan, nasunod dun sa inyo pong argument kanina. Ano ba ito? Delikado ba ito sa ibang mga bank depositors? Well, syempre yun po yung position namin only because Section 8A is not with bank deposits. So it's with AMLAC. Sorry. It's with AMLAC. So Section 8A ang position namin is absolute prohibition yan. But again, nag-decision yung court and we'll just have to accept the decision of the court. Pero may dapat mga rin ibang mga... Ayokong puntahan yung ganyan because it's a way of criticizing the order. So I hope you'd understand, sir. Hindi ko munang... I don't want to sensationalize the decision. No? That was the ruling of the court and we just have to respect it. Attorney, if ever man papanig kayo sa Supreme Court, how soon yun? Next week? Few days from now? Hindi ko masabi kasi it's something that we have to discuss. Kung aakyat ka sa Supreme Court, syempre you have to also, draft the pleading itself and make sure that all of your arguments ay malatag ng mabuti, di ba? So, hindi pa natin yan masasabi dahil in fact, yung pag-akyat pa lang sa Supreme Court ay hindi pa namin na-desisyonan. Meaning, you never know. Baka hindi naman kami umakyat talaga. This is a decision to ask Vice President herself or decision within the defense team? Both. It's a decision between us, the defense team. It's something we need to discuss. If if we think it would be advantageous for our case to go up. Plus, definitely it has to be a discussion. There has to be a discussion with the client, diba? Kasi at the end of the day, we can only advise. And kung ano yung sabihin ng client, yan pa rin naman yung gagawin namin. For as long as it's within confines of law. Attorney, medyo light question. Kasi yung para observation ng mga tao ay ang ganda daw ng ang ganda daw ng oral arguments from last week. Tapos ngayon, kayong dalawan, prosecutor Joke and then kayo for the defense. Could we expect the same cross-examination in the next coming days from the part of the defense? Ano kasi yan eh. Each lawyer has his or her own style. At nabanggit ko to sa interview not long ago na pwedeng calm ako ngayon kasi iba rin naman in fairness to my co-counsels. No? Iba rin kasi yung setting, oral arguments kasi ngayon. So while nagsasalita si Attorney Diokno, syempre as you know, bawal akong sumingit. No? And pag nagsasalita naman ako, ganun rin naman si Representative Diokno. So iba rin kasi yung setting. Hindi ko rin masabi kung anong mangyari kung ako na yung nakasalang tapos cross-examination. And it will also depend on the witness, diba, kung gaano ka responsive. So, but my point really is different strokes for different folks, diba? So each lawyer has his or her own style. And one style may not necessarily be better than the other. Kunwari, yung style ko, baka pag may isang particular witness, baka hindi yan maging effective dahil mabait ako. So, kung sinasabi niyong kalmado ko, baka hindi yan effective. Not mabait, no? Sorry. But kalmado, baka pagdating sa isang witness, hindi effective yung pagkalmado ka. So, it will really depend on the lawyer and the reaction of the witness to the lawyer. Henry? So bukas po si Attorney Matibag. So ano ang expectation ng... Well, sa amin naman po, we will take our cue from the presentation that will be made by the prosecution. At syempre, yung nakarang araw na rin naman na pag-usapan ng mga NBI agents. So, iikot naman doon yun. No?
baka may dagdag sila. As I've heard over the news, may sinasabi silang may mga dagdag. So we will just take our cue, but we're ready to cross-examine. And if there's anything new, we're also ready to quickly adjust and address those matters in our cross-examination. But hopefully matapos naman bukas both direct and cross-examination. Okay? Despite yung ruling, tinitingnan din ba yun ng defense na baka naman may blessing in disguise on your part dun sa nangyari? Ano pong blessing, sir? Blessing? Baka naman mas mapuprove nyo yung innocence ng impeachment. Sa amin, we anticipated it. At parati ko naman sinasabi, hindi namin kinakatakot yung mga dokumento, di ba? Ang punto lang naman talaga namin is meron tayong mga batas, meron tayong due process clause sa Constitution. And sa akin kasi pagdating sa Bill of Rights, it's tested when it's not when it's convenient. It's tested when it's inconvenient. Diba? Katulad ngayon, that's how you really test kung uubra yung due process in a situation that's difficult to decide, that's inconvenient for everyone. So, but then again, sa atin naman, no, na-anticipate natin to. So kung mangyari man, I don't think it will affect the defense. I don't think it will be incompatible with our theory and our strategy all along. So we're not so down about it. But of course, if sabi ko nga may mga remedies under the law, we'll still ask the client kung gusto niya. Ang trabaho naman ng mga abogado is presenta lahat ng options sa aming kliyente. Okay. Henry? Ang inyo po napakinggan ang press conference ng defense team. Naroon natin kasamang si paring Henry Uri. Ayan. Bagamat hindi maiwasan na makaramdam ng kalungkutan ang depensa dahil nga sa naging kapasyahan ng impeachment court na katigan ang kahilingan ng taga-usig na ipasabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Ay walang ibang option ang defense panel kundi isubmit ang kanilang pagsang-ayon sa naging kapasyahan ng impeachment court. Andiyan ba si paring Henry Uri? Ayan. In fairness, naging malumanay. Hindi lang si Attorney Chel Jokno, kung di maging si Attorney Powa. Ayan, mula sa panig ng depensa. Kung inyong nasundan ang palitan nila ng paliwanagan, abay talagang magiging interesado ka sa bawat salita na kanilang binibitiwan, bawat paliwanag na kanilang binibitiwan, talagang napaka-interesado. Kalmado parehas, walang sigawan, direct to the point at napakalinaw ng kanilang mga paliwanag. Kahit pa sabihin natin na kung minsan hindi maiwasan na makarinig tayo ng mga technical terms o yung mga lingwahe na ang tanging may sapat na kaalaman ay yung mga lehitimong abogado o yung miyembro ng Integrated Bar of the Philippines. Okay na si paring Henry Uri? Ayan, okay na. Paring Henry. Paring Henry Uri mula sa defense panel, please come in. Romel, Yes. katatapos lamang ng press conference ni Attorney Michael Powa, ang tagapagsalita rin ng defense panel ni Vice President Sara Duterte. At hindi na ikinagulat, Romel, hindi na ikinagulat ng defense panel ang naging ruling ng impeachment court sa paggarantiya na maisabina ang BIR, bank records at AMLAC records ng pangalawang Pangulo at ng kanyang esposo na si Attorney Manasseh Carpio. Ayon kay Attorney Michael Powa, inasahan na nila ito at anuman ang naging desisyon naman ngayon ng impeachment court ay kanilang iginagalang. Subalit, hindi inaalis ng defense team
ang posibilidad na ito, Romel, ay iakyat nila sa Korte Suprema. Kung kailan at kung papaano nila gagawin ito, bagamat hindi dinitalye, sabi ni Attorney Powa, may posibilidad na maaaring maging option nito. Pero hindi pa naman niya binibigyang katiyakan nito dahil sabi nga niya ay kailangan pang pag-usapan at i-discuss maigi, hindi lamang nilang mga abogado ng Vice President, kundi maging kay Vice President Sara Duterte. Ngayong hapon ay hindi pa naman nakakausap na ni Attorney Powa ang mag-asawang Vice President Attorney Manasseh Carpio. Pero ang sabi nga ni Attorney Powa ay ano man daw naman ang magiging hatol ng impeachment court ay ganun din. Tinitiyak niya na igagalang din naman ito ng Vice President at handa sila na harapin ang mga paratang naman ng prosecutions. At doon sa kaninang natanungan natin din Romel kung ito ba ay maaaring pagmulan din ng pagpangamba sa iba pang mga depositors o dun sa ibang may mga iniingatang bank records, ayaw namang mag-comment muna ni Attorney Michael Powa sapagkat itong bagay na ito raw ay kumbaga ay dapat igalang na lang muna ang impeachment judges, ang korte, dahil ito ay subject nga para sa kanilang jurisdiction na. Pero naunang sinabi sa atin na noon ni Attorney Michael Powa na wala silang itinatagong bank records, wala naman silang itinatago, Romel, na mga dokumento at ebidensya. Yun nga lamang, pinoprotektahan din nila ang karapatan, hindi lamang ng kanilang kliyente, kundi ng taong bayan din naman, na kasi karapatan bilang mga depositor, bilang mga negosyante at bilang Pilipino rin, na bahagi ng due process, igalang yung Bill of Rights, na hindi basta-basta dapat ibinubuyang-iyang sa publiko ang bank records. Batay na rin dun sa Section 8A ng Republic Act 11521, yung bank secrecy law na sinasabi nga doon, kung di tayo nagkakamali, Romel, na walang po pwedeng maglabas, o AMLAC law rather, walang pwedeng maglabas ng record, maging ang secretariat ng AMLAC ay hindi pwedeng maglabas ng records ng isang tao kahit pa yung tauhang ito ng AMLAC ay nagretiro na o umalis sa kanyang trabaho, ay wala pa rin hindi pa rin siya binibigyan ng kapangyarihan na maglabas ng mga records na ito. So yun ang ipinagdiinan kanina ni Attorney Powa, Romel, na kanya lamang yun end of the ruling ay ginarantiyahan ito ng impeachment court na ikinagalang naman ng defense panel. Romel. Sa madalit salita, parang Henry, bagamat hindi sumang-ayon ang impeachment court sa kanilang kahilingan na huwag ipasabpina yung mga tinutukoy na dokumento, but at the end of the day, sabi nga, parang Henry, they have no other option but to submit to the wisdom of the impeachment court. Tama, Romel. Although the option still is there, the possibility of elevating it up to the Supreme Court, yun mangyayari naman kung mapagdidesisyonan ng lahat ng abogado ng pangalawang Pangulo, kasama na rin siyempre ang kanilang kliyente nga, the Vice President and the husband, Attorney Manasseh Carpio. Okay, maraming salamat, parang Henry Uri. So para sa DZRH Vice President Impeachment Trial, ako si Henry Uri para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, parang Henry Uri. Samantala, may press code ang House Prosecution Panel at naroon pa rin ang ating kasamang si Manang Milky Regunan. Manang Milky. Manang Milky Regunan, please come in. Okay, alamin natin kung ano naman ang nagaganap sa panig ng taga-usik. Mike, Juan. Hindi pa nag-uumpisa ang press conference ng prosecution panel? Yes. Hello sir, sorry, good evening po ma'am and Kongs. May
Ano po ang mensahe ninyo sa publiko? Ann Soberano po pala ng Bombo Radio. Ma'am, ano po ang mensahe ninyo sa publiko tungkol sa naging takbo ng presentasyon ng prosecution sa Article 4 o grave threats? Unang-una, hindi pa po tapos yung Article 4, although patapos na. Kasi nga, yung last witness na lang ang ipipresent bukas. Ang mensahe po namin sa publiko is that tingnan yung Article 4 na hindi lang ito, yung tungkol sa grave threats, it doesn't matter actually kung ito ay isang criminal offense. Kasi hindi naman ito a criminal court. Hindi naman ito regular judicial proceedings in criminal cases. Kundi this is an impeachment court at ang pinaka tinitingnan dito is the fitness, the fundamental fitness of the respondent to continue holding such a high office, which is the Vice President. Tama ba yung ganyang asal? Tama ba na basta-basta na lang siyang bibigay ng ganoong threats, irrespective of whether or not it's a criminal case? It's a criminal offense. So hindi na nga dapat dito kailangan kung yung pagtutukoy o pag-identify nung assassin o yung kinausap ni VP Sara na papatay sa Pangulo, sa First Lady at sa former Speaker of the House. Pero, syempre, ang kalahatan ng mga naging resulta ng investigasyon, yung investigasyon una ng Cybercrime Division, yung HINED, yung ang head doon, is si Attorney Jeremy Lotok at member si Senior Agent John Mark Calilong at yung follow-up investigation. Kaya yan nga po yung magiging laman nung testimonya bukas ni Director Matibag, yung naging resulta, paano ginawa, bakit ginawa, ano yung mga proseso, ano yung mga leads na tiningnan nila, ano yung mga factors, ano yung mga consideration na tiningnan din nila doon sa kanilang pag-conduct ng follow-up investigation. Para dagdagan ko lang no ma'am, yung magandang maintindihan din ng taong bayan na yung desisyon ng impeachment court hindi lang naman yun panalo ng kung sinong side o ng prosecutor o ng defense. More on yung pagkapanalo nung pagpayag nila upang masumpina tong mga records na to. No? So, sa dulo, yung sa hinahanap nga po nating katotohanan. So papalakasin po nito as evidence po. Nakikita nyo naman po kung saan tumutungo at kung gaano po kaganda ang preparasyon ng prosecution. Ngunit at the end of the day, kailangan maintindihan ng taong bayan na yung pagpayag nila is pagpayag po sa katotohanan. Ganun lang po kasimple. Sir, another question lang po. Since sa mga susunod na araw ay tatalakayin na po yung tagong yaman, confidential funds, inaasahan po ba ng prosecution na may mga hakbang mula sa defense na maaring magdulot pa ng delay sa pagtalakay sa issue? Well, unang-una siguro hindi na maitatago. Kasi kung papayagan po na masumpina itong mga records na to, may open siya at saka mabubusisi po. Again, sabi ko, malaking hakbang to towards kung ano man ang pinaglalaban ng prosecution. At sa mga susunod na araw po, I'm sure na magiging interesting yung mga susunod na hearing days dito sa ating trial. Ang masasabi ko rin po dyan sa victory ngayon, dyan sa pagpayag nga na isabina yung mga dokumento na yon, it makes the prosecution, the panel of prosecutors, more determined to prove its case against the respondent. If we could add quickly, we won't speculate on their motives as to whether or not they'll try to intentionally delay the proceedings, but based on their actions and their strategy from the start, we anticipate that they will try to continue to prevent us from presenting evidence. But that's something that we've anticipated already and we're prepared for it. Sisiguraduhin namin, malalatag namin ng mabuti lahat ng importanteng ebidensya na paukol dito sa mga usapin ng confidential funds at ng unexplained wealth. All right. Agatha, you can now ask your question. Hello po, Agatha Gregorio po from ABS-CBN News.
Na-mention po kanina ni Kong Jokno that the issue of admissibility will come later po. Given how talks ran about the subpoena today, are we expecting a challenge in terms of objections? Are we prepared for this po? We can always expect those things from the defense. They would be interposing, or they would be posing objections to certain questions in the course of presentation of witnesses doon sa Article 2. In the same manner na gano'n naman ang ginagawa nila in the examination of witnesses, nag-object sila. And then, of course, hindi naman natin yan maaalis sa kanila na they would be questioning even the admissibility of certain evidence na kahit na-produce na, napayagan na, naipakita in the course of the trial, they will still raise issues of admissibility kasi hindi naman yun covered pa sa pag-issue. Pero napaka-importante, malaking bagay na po yun, na pinayagan na ng impeachment court yung pag-produce mismo, ang paglatag mismo nitong mga ebidensya na ito. So other questions will have to be raised in due course or in due time, and then the prosecution just have to respond to those objections. All right. Haji? Good evening po, Haji sa Brigada News FM. Balikan ko na po yung issue dun sa bank documents or bank records ni VP Sara. Ano po yung, kumbaga, para po maipaunawa sa publiko kung bakit kailangan pong ungkatin or bulatlatin yung kanyang bank records? Kasi baka may mga magsabi naman po na, kumbaga, parang hinahalukay na po yung lahat. Although sinabi naman na po na hindi naman ito fishing expedition. Pero may mga binabanggit din po kanina yung defense na may mga pagkakataon naman po o ilang taon na hindi naman po naglilingkod o hindi naman po public servant si VP Sara during that time. So una-una, para address natin ulit yung fishing expedition, although na settle naman na yan, no? Kailangan magandang alalahanin natin na dun sa proceedings before the House of Representatives, no, diyan unang lumabas itong mga financial transactions na to sa pamamagitan nung executive director ng AMLAC. Kung kailan napakita, no, may financial transactions involving the Vice President and her husband amounting to no less than 6.7 billion pesos. So, anong kahalagahan nitong mga bank accounts na to? Ngayon, diyan natin malalaman, no? Dahil dun sa mga AMLAC reports na doon, naka-indicate na doon ano itong mga specific bank accounts, account numbers, anong branch yan, no? Kung saan ginamit ng Vice Presidente at ng kanyang asawa para magkaroon itong financial transactions na to. So, ngayon, itong bank records na to, titignan na natin isa-isa itong mga bank accounts na to para mabuksan at makita. So, magkano ba talaga ang linalaman ng mga accounts na to? Magkano ba talaga ang fresh inflow of funds na pumasok sa banks na to? Dahil again, alalahanin natin, ang naging sagot nila nung lumabas itong 6.7 billion financial transactions, ang naging sagot nila ay pwedeng bloated yan, pwedeng same amount, transfer from one bank account to another. Hindi yan lahat fresh inflow. Pwedeng pumasok, lumabas. So ito na ang pagkakataon, ito na ang susi para malaman talaga natin, at the end of the day, magkano ba ang kabuoang yaman na pumasok sa mga bank accounts ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Napagdebatehan naman ng maigi, no? Na-explain actually through the debate sa kanang presiding officer yan kanina. Meron pa ngang manifestation from Senator Judges about dun sa na ba't di na lang natin buksan lahat. May point naman po, magandang suportahan po yung advocacy yan, pero hindi naman po kasi lahat impeachable. Hindi naman po lahat ng government officials sa impeachable, pero magandang suportahan yung advocacy na yan. Siguro mas pasimplehin na lang natin kasi kung mas malaki yung ating opisina, kung mas malaki ang ating kapangyarihang hinahawakan, mas malaki rin dapat yung standard sa yung accountability na ipapakita natin sa taong bayan. Siguro malaking bagay nga po talaga tong hakbang na to na na-allow tong impeachment court, no? Kasi
naalaw ng impeachment court tong pagsubpina ng mga records. Kasi when you have declared that you will run for the presidency or you are the vice president, siyempre mas matataas po yung kailangan nating standard at pananagutan sa taong bayan. So, malaking hakbang talaga yun para sa pananagutan. Diba? Sabi nga ilang beses ko nang kinote si Kong Chel, di ba? Yung integridad, ano yan, hindi humihinto, continuing yan. So, kung nagsimula ka kahit kapitan hanggang naging presidente ka ng Pilipinas, dapat yung record mo ng integrity, hindi nagbabago yan o hindi adjustable, depende sa kapangyarihan mo. Kanina po parang napag-compare na naman yung treatment nung impeachment case against the president and against the vice president. Can you just explain po kung bakit, kumbaga, nauwi po tayo dito, tapos yung kay President Marcos parang di naman daw umusad? Alam nyo, hindi tama yan na binabalikan yung mga ganyang issues o ganyang mga matters, no? Kasi na-take up yan sa Justice Committee sa House of Representatives. And hindi nga appellate court, hindi appeals court ang impeachment court, Senate as an impeachment court, na pwede niyang i-review kung ano talaga yung nangyari noon sa proceedings before the House Committee on Justice. May batayan kasi yun na nga, under the rules of the of impeachment ng House, yung Justice Committee in determining probable cause, ang una munang dinidetermine is sufficiency in form and substance. So may dahilan kung bakit declared as insufficient in form and sufficient nga in form pero insufficient in substance. So hindi tama yon na binabalikan yung mga ganyang issue. Tapos na po yun. Ito po ay tungkol na sa trial, sa paglilitis. Ebidensya na po ang mga titingnan dito, hindi yung mga pangyayari noon sa Justice Committee, sa House of Representatives, which determined probable cause, and that's within also the exclusive, the sole power to initiate impeachment cases. Kung yung Senado as an impeachment court has the exclusive power to try and decide impeachment cases, ang nauuna po ay yung House of Representatives at exclusive authority rin niya po ito na hindi na dapat po pinapakialaman. Iba na pong mga issues ang nasa harap ng impeachment court. Hindi na po yung mga yun na mga natakal na-resolve na, nag-decide on the merits yung House Committee, on the Justice Committee, doon sa mga issues that were raised at that point or at that stage of the proceedings. Nagawa na po kasi ng Kongreso yung trabaho niya. Maaari po nilang balikan yung mga proceedings, saka yung mga records, pati yung mga debate po, paukol dyan. May mga tanong din po na similar sa kaso ni Presidente, saka kaso ni Vice President. Pero lahat po yan dumaan sa proseso at nagawa na po ng Kongreso yung trabaho niya. At nandito na tayo ngayon sa impeachment court. So, tama nga po si Senator Laila. Trial na po to. So, ibang tiyempo na to, ibang oras. So, dapat dito na yung focus. Okay. Last na lang po. May wisdom po ba behind kung bakit uunahin na yung dalawang land bank officials at sa imbis na si Marivic Pareha po sa darating pong Wednesday? Thank you. Yan naman, under the complete discretion ng prosecution yan, how to present our evidence, no? Yung dun sa sequence of witnesses. But it just seems that to better tell the story, no, with respect to this issue on confidential funds, the prosecution, specifically the team handling the confidential funds, has deemed it appropriate to start with this land bank officials. Hello po. Kenneth po from the Philippine Daily Inquirer. My question is addressed to Attorney Benjamin Tolos and Tutor Laila De Lima. So how will today's ruling chart the direction of proceedings insofar as the unexplained wealth charge is concerned, and specifically how pivotal is the ruling in helping bolster the case
that the Vice President enriched herself while in office? Thank you. As stated a while ago, no, by Congresswoman Laila de Lima, this is a major victory for the search for truth, no, for transparency and accountability. So, napaka-importante ho nitong mga dokumento na to para mapakita natin ang complete na picture, no, ng kabuuang yaman ng Vice Presidente, no, at nagagalak ko kami, no, na mabibigyan na tayo ng pagkakataon na pare-pareho nating masuri, makita at masuri itong mga dokumento na to, no. Again, ang charge ho dun sa unexplained wealth is yung actual na yaman, kabuong yaman ng Vice Presidente ay higit na mas malaki kumpara dun sa kanyang yaman na dineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. So, sa pamagitan ho ng pag-issue ng subpoena na to, magkakaroon na tayo ng oportunidad na ikumpara yung buong yaman na dineklara sa SALN versus ano ho yung yaman na dineklara naman dun sa tax filings, no, dito sa BIR. And ultimately, magkano ang totoong yaman na linalaman ng mga bank accounts, no, ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na makikita naman natin dito sa mga bank records. Nothing further to add. All right. Now, Ed. Pwedeng dagdagan ko lang ng konti, no? Bilang isang nanay kasi, minsan ang hirap magluto ng sinigang kung wala kang sampalok. And in this case, napaka-importante nung hakbang na ginawa ng Senate Impeachment Court. Kasi kinumpleto nila yung materyales. In other words, ang prosecution ngayon ay may pagpapatuloy ang kanilang obligasyon na talagang ipakita kung meron bang basehan na masabi nating hindi karapat-dapat ang pangalawang Pangulo sa kanyang posisyon. On the other hand naman, ang defense naman ay nandiyan para maidepensahan nila. Kasi pag andyan nakalatag ang lahat, andyan ang lahat ng ingredients na iyong lulutuin, syempre mas magagawa mo ang iyong gagampanan. So both the prosecution and the defense can openly kanya-kanya silang magprepresenta ng kanilang mga dokumento at mga pahayag para mabigyan ng mas karapat-dapat na basehan ang desisyon ng ating senator judges. In other words, uulitin natin, makakapag-desisyon sila na hindi nakapikit ang mata, yung mga bagay-bagay na hindi kayang gawin dun sa Kongreso, yung mga dokumentong hindi pwedeng mabusisi kasi hindi nga pwedeng makuha. Ngayon ay nakalatag halos lahat. Kaya napaka-importante ng hakbang na ito. All right, let's hear now from Ed. Good evening po. Ed po from DSME. Ma'am, sirs, mukhang the way it looks at it, parang winning ang prosecutors sa mga arguments na hinaharap po ninyo. Patapos na sa Article 4 and then the next article is mukhang maganda rin yung mga inaano nyo. So, yung voting, ma'am, yung voting to convict the Vice President, 16 po yung sinasabi. Until now ba, hindi ho ba nagbabago to? And marami rin nagsasabi na it will reach the Supreme Court. So may justiciable issue na ba to raise the issue sa Supreme Court? Ang pinaka-position kasi dyan ng prosecution ng una is that premature pa. Kasi wala pa nga sa botohan. Wala pang justiciable controversy. Hindi pa ripe, hindi pa hinog yung pag-resolve ng issue na yan. Kasi nga, kakasimula pa lang ng pag-present ng evidence and then wala pa ngang botohan. How do we know now the actual circumstances that would prevail at the time na magbobotohan na? Ilan ba talaga sa mga members, the mga senator judges ang nakapag-participate? Nakita yung ebidensya, nakinig sa mga witnesses at nakapag-participate. Kasama sa mga nag-manifest at nagtanong doon sa mga witnesses. Hindi pa natin alam ano ba talaga, ilan ba talaga sila na totally na walang magiging participation. But then again, inano nga ng impeachment court na that ruling of the presiding officer is
the prevailing rule now. But we are hoping na bubuksan pa rin nila, i-revisit pa rin nila, i-reopen pa rin nila yung pagtalakay sa issue na yan at the proper time. Now, in the meantime, maybe a party, an interested party, a proper party would be able to raise it before the Supreme Court. Pero kahit walang mag-raise niyan sa Supreme Court, nothing would prevent the impeachment court from revisiting the issue, from discussing again the issue and voting on the issue as to whether ilan talaga, i-determine nila ilan ang required to secure, to get, to achieve conviction. Kasi it's not yet ripe. Yung merong tinatawag na doctrine of ripeness, na hilaw pa. Wala pa yung controversy kasi wala pa ngang botohan. Who knows? Makuha ka agad yung 16 or more than 16 votes. Then there's no justiciable controversy kasi nakuha na nga yung 16. What if it's not achieved? 16 was not met, but there are circumstances that can point to the fact na kailangan i-consider din na wag nang ibilang doon sa baseline din, yung numerical baseline ng pag-determine ng 2/3 votes. Thank you. Dagdagan ko na rin yung kay Kong Laila, no. Maganda naman po na nakikita natin na medyo may momentum po sa side ng prosecutors pero medyo maaga pa nga. So, ang pinagmamalaki po namin lagi is yung paghahanda po ng prosecution side. Kung ano man ang maibato, kung ano man changes na mangyari dito sa impeachment court, pinaghahandaan po maigi ng prosecutor. So, sa tingin ko, yung question po ng threshold, kasama na rin po yun sa pinaghahandaan. Although maaga pa nga, pero kailangan paghandaan pa rin. Eventually, ang diskarte po, patuloy na palakasin yung ebidensya at patuloy po na palabasin yung katotohanan at paglatag po ng tama ng mga witnesses at saka mga dokumentong ilalabas. At garantisado po yun na ang prosecution ay naghahanda every day. Any other question? Kung wala nang katanungan, siguro let's hear a parting word from our Prosecutor De Lima. What can we expect tomorrow? Alright, yan po, no? Nasaksihan natin yung press con ng magkabilang panig, Miss Thea, no? From the prosecution, from the defense, and then sa prosecution. Mamaya babalik tayo. Marami pa tayong report na tatanggapin. Diyan lamang po kayo, huwag kayong aalis. Nakakasama niyo na po ngayon ako po si Attorney Cam. At nagbabalik po ngayong araw na to ako po si Thea Petro Corpus. Oras natin, Miss Thea. Ganap ng alas 7:03 ng gabi. Number amoy nakaka-joyful. I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Tips kung paano magmukhang payat sa picture. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa scienceofpeople.com, stick your chin out
Tara, goodbye double chin sa mga picture. Pagdating naman sa OOTD, mainam na magsuot ng single-colored outfits para magkaroon ng illusion na mas mahaba at slim ang iyong body. Para naman sa iyong posture, pinapayuhang siguraduhin tumayo o umupo ng diretsyo at humawak sa iyong bewang. At saka cross your ankles at umanggulo sa camera to give your best shot. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabton, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa paglipas ng panahon, kasabay nito ang patuloy na ebolusyon ng teknolohiya at isa sa itunuturing na pinakamalaking breakthrough dito ay ang paglaganap ng Artificial Intelligence o AI. Ngunit dahil sa kakayahan nitong tapatan o lamangan ang mga tao sa maraming bagay, marami ang kumakalat na mga haka-haka tungkol sa tunay na kapasidad nito. Bagay na pinasinungalingan ni Bernard Marr, isang world-renowned futurist. Una, ang AI raw ay matalino, patas at walang bias. Ayon kay Marr, ang katalinuhan ay katangiang likas sa mga buhay na nilalang at ang kakayahan ng AI na makapag-produce ng mga output tulad ng tao ay nakabatay pa rin sa algorithm na gawa rin ng tao. Ito ang dahilan kung bakit hindi masasabi na walang kinikilingan ang AI. Halimbawa na lang sa Amerika, gumagamit sila ng AI para makatulong sa pag-predict ng pattern ng mga krimen, maging sa pagbuo ng mga hatol. Sa katunayan, lumalabas sa pagsusuri ng New York-based journalism entity na ProPublica na mas may pagkiling ang AI sa white people kumpara sa Afro-American population. Dagdag pa nito, nakaspecialize rin ang trabaho ng machines at malayo pa sa realidad na magkaroon ito ng kakayahan na kopyahin ang natural instincts ng isang tao o kung tawagin nila ay General AI. Pangalawa, ang AI raw ay magte-take over daw sa mundo. Tulad ng maraming bagay sa mundo, nilinaw ni Marr na walang nakakaalam kung saan patungo ang AI sa mga susunod na mga taon. Gayunpaman, katulad ng iba pang social structures at constructs na mayroon tayo ngayon, nakadepende pa rin sa atin ang pagre-regulate nito. Bilang mga tao, nakikita natin ang benepisyo ng AI sa buhay natin at hawak natin ang responsibilidad na patuloy itong pagyamanin para sa ikabubuti ng lipunan at pigilan ang pang-aabuso rito. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab
Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplo sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Sa Miss Thea? Ito ba yan? Pahayag?
Pahayag ni Senator Judge Padilla hinggil sa pagiging komunista dapat nang silipin ng AFP. Yun yan. Kay Secretary Gibo Teodoro, idatay mong balita RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Attorney Cam at Pistea, itinasisilip ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang naging pahayag ni Senator Judge Robin Hood Padilla hinggil sa kanya umanong pagiging komunista. Ginawa ni Padilla ang pag-amin sa kasagsagan mismo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit siya ay reservist ng Philippine Army. Sa ambush interview sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Secretary Teodoro na dapat itong aksyonan ng Armed Forces of the Philippines. Pakinggan natin ang kalihim. The AFP probably should take note of that and do its processes accordingly. Bago ang reaksyon niyan, Secretary Teodoro, nauna nang nagpahayag ng pagiging bukas si Padilla sakaling tanggalin nga siya sa reserve force ng hukbong katihan ng bansa. Marat ng senador sa kanyang Facebook post, tanggap niyang sila pa umanong tunay na lumalaban daw sa New People's Army ang masisibak sa pagiging reservist. Nabatid na NPA ang armadong kilusan ng Communist Party of the Philippines. Ako sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH52 Edniel Parrosa. Samantala punta naman natin si Val Gonzales, dating House Speaker Martin Romualdez. Ilang beses nang nagtangkang tumakas palabas ng bansa. Ayon po yan kaya Assistant na Ombudsman Miko Clavano. RH05 Val Gonzales, ibalita mo nga to, Val. Attorney Cam, ibinunyag ngayon ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na may mga pagtatangka si dating Speaker Martin Romualdez na umalis palabas ng Pilipinas. Ito ay sa kabila ng umiiral na precautionary hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan noong Abril 22 laban kay Romualdez. Sabi ni Clavano, batay sa natanggap na intelligence report ng Ombudsman, sa back channel dadaan si Romualdez at hindi sa tamang proseso ng pag-alis ng bansa. Yes, Val? Wala si Val. Pakinggan natin. Pakinggan natin si Assistant Ombudsman Clavano, Attorney Cap. Sana po hindi masayang yung ating trabaho at ating effort dito. So kaya namin siguro nire-remind yung ating law enforcement agencies, pati na rin ang ating border control, to please watch out dahil malamang sa hindi niyan, lalabas po siya sa informal channels at hindi sa formal borders natin. Val? Dahil dito Attorney Kama, yung mga apila si Assistant Ombudsman Clavano sa mga law enforcement agencies na bantayan ng mga border ng ating bansa dahil kapag ka nagkataon ay maring masayang ang effort ng anti-graft corps kung makakalabas ng bansa si Romualdez. Pakinggan natin muli si Assistant Ombudsman Clavano. Nananawagan po kami sa mga ahensya na may kinalaman sa border security at siguro yung ating mga law enforcement agencies na sana po ay bantayan nila po yung mga galaw, no? Dahil nakakuha po ang office natin ng intelligence reports na kahit meron na po siyang precautionary hold departure order, may balak pa din po siyang umalis. Sa ngayon ay isasalang na ng Ombudsman sa preliminary investigation ang mga kasong plunder at paglabag sa Anti-Money Laundering Act laban kay Romualdez, Saldico at iba pa. Samantala sa press statement na ilabas naman ng kampo ni Romualdez ngayong hapon, muli nitong itinatanggi ang mga akusasyon laban sa kanya at handa raw niyang harapin ang Ombudsman at kailanman ay wala siyang pagtatangkang iwasan ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Val? Yes, Attorney Cam. Ayan, ano ba yung pagkakaiba ng formal border saka informal borders? Ay yung formal border, ay yun dadaan ka doon sa mga airport o sa mga pantalan, mayroon kang daladalang pasaporte mo at ipresenta mo sa immigration at sasabihin nakalagay doon kung saan kang pupuntang bansa na naisin mo at yun yung formal border. Yun yung formal border. Yung isa naman, yun yung illegal. Dadaan ka ng back channel kung saan man. At ang kalimitan dyan, ang mga lumalabas
ay dumadaan doon sa bahagi ng Mindanao Region, Attorney Cam. Yes, matanong ko lang, Val, kung natutunugan na pala ng ating ombudsman o lang dyan sa banda nila na may pagtatangka na ng pagtaka si dating House Speaker Martin Romualdez, bakit hindi pa siya naaresto habang nandito pa siya sa Pilipinas? Nandito pa ba? Nandito pa siya dahil wala pa namang may sasampang kaso laban sa kanya, Ms. Thea. Kaya wala pang dahilan ang anumang korte o ng law enforcement agencies na siya ay arestuhin o hulihin. Dahil ang inilabas lang ng 7th Division ng Sandigan Bayan nung nakalipas na buwan ng Abril ay yung precautionary hold departure order dahil sumasailalim nga siya doon sa investigasyon na sinasagawa, fact-finding pa lamang noon na sinasagawa ng Office of the Ombudsman dahil sa pagkakasangkot nitong si dating Speaker Martin Romualdez doon sa 58 billion pesos na anomalya na may kinalaman sa flood control project, Attorney Cam at Ms. Thea. Maraming salamat, RH5 Val Gonzales. Back to you, Attorney Cam at Ms. Thea. Yun, meron na palang mga ugong-ugong na ganyan, di ba? So, di ba sabi nila kasi busy tayo sa impeachment eh. Yes. Oo. Pero may mga nagkomento na rin ng mga senador, di ba, na dapat daw hinaharap ang mga kaso. Oo. Dapat tinalabanan mo talaga head-on ang mga kalaban, Attorney Cam, di ba? Ano ba dapat ang gawin? Di wait and see tayo. Yeah, tignan natin ang mga susunod na kabanata. Kasi ngayon, as of now, 7th day ng impeachment. So, medyo walang naipresentang witness pero nagkaroon ng oral arguments. Yun nga, kung bubuksan o hindi. Oo. Yan. And finally, ang haba-haba nung binasa ni presiding officer, Senator Judge Chis Escudero, di ba? So parang bawat talagang binigyan ng diin, binigyan ng basis, no? Mayroon siyang batas tsaka jurisprudence na kung tawagin para mabigyan ng bigat yung kanyang... Ano bang ibig sabihin, Attorney Cam? Kasi ilang beses na daw nababanggit ang salitang jurisprudence. Pag sinabing jurisprudence, ano yan, Latin term yan. Jurisprudence kasi ito yung mga dinesisyon na ng Korte Suprema. Kaya nagbabanggit sila sa kaso ng ganito, di ba? Versus may kino-quote na mga kaso, di ba? Yes. Mahalaga yun, Attorney Cam, kasi ibig sabihin may batayan ka ng iyong argumento. Yes, hindi kasi siya haka-haka lang. Tama. Ang ano po kasi, ang interpretasyon ng Korte Suprema sa mga batas, nagpo-form parts na po siya ng ating law of the land. Okay. Nagiging batas din siya. Yes. Ganon. Kasi ini-interpret nila yung batas. Paano ba to? Kasi sometimes, di ba, tayo, iba-iba tayong interpretasyon. Correct. Oo. So, kumbaga, ang magbabalanse niyan ay ang Korte Suprema. Yun ang syempre, nandiyan yung mga talagang mga matatalino, di ba? Na mga, parang ang hirap naman makipagdebate kung ikaw ay na Supreme Court judge, di ba? Di ba? Pag narinig mo nga yung mga oral arguments sila, mga audio lang, parang wow! Grabe sila makipagdebate, di ba? Parang parang titiklop ka bigla di ba? Siyempre, diba? na yung mga justice yun, di ba? Malaki ang respeto natin sa mga yan. Correct, kasi ilang taon na nila talagang pinagtitibay, di ba? Ang nililinang ang kanilang mga sarili, pinagpapakadalubhasa sa ating batas. Tapos diba? may mga jurisprudence tayo na maaaring ganito ang desisyon noong iba pa yung mga nakaupo, no? Okay. Pagdating ng bagong... Iba ulit. One example dyan, yung sinasabi natin, yung Iron Curtain Rule. Dati, ang mga anak sa labas o yung illegitimate children o yung non-marital children, hindi sila pwedeng magmana doon sa kanilang lolo at lola. So may Iron Curtain Rule. Hindi sila pwedeng magmana sa lolo at lola kasi sila ay non-marital children. Iron Curtain. Yun ang Iron Curtain Rule nung unang panahon. Binuksan. Nung time ko yun, sa pag nag-bar exam ko nung time ko, yun ang sagot. Okay. Pero ngayon, iba na. Kasi, ano na, Korean Curtain Rule na? Ano Korean Curtain Rule? Wala nang Iron Curtain Rule. Tinanggal so, it does not apply na? Kasi may mga sitwasyon na kung saan may mga hindi naman sila, wala naman silang legal impediment to marriage. Ibig sabihin, single naman sila. Parang ayaw lang nila magpakasal. Pero, may anak. May anak.
Oh, bakit mo haharangan? Pipigilan. Oo, ang pagiging tagapagmana nila, mama't papa. Oo, tsaka ano rin naman ito, kadugo din naman ng mga lolo't lola. At tsaka choice naman ni lolo't lola na bigay sa kanila kung nanaisin. Dati kasi, di ba, nung unang panahon, hindi. Titignan mo, stricto sila, na dapat ganito, dapat walang illegitimate children, dapat kayo ay... lahat ng bata, lahat ng anak ay nakapaloob sa isang sagradong kasal. Yan. At ang pagkakamali ng mag-asawa ay hindi dapat tinotolerate yan. Parang mga ganon Hindi ko kukonsintihin yan. Yes. Kaya, erase ka. Erase hindi ka pwede na. Pero yun nga, no, ngayon kasi, nagiging liberated na tayo. At saka sa sitwasyon natin ngayon, yes, diba? Open-minded ka ba, Ternica? Uy, naalala ko yan Sa sitwasyon ngayon, iba-iba na yung sitwasyon. So, hindi na. Medyo yung mga millennials. More liberated. Yes. Hindi na applicable yun. So, may ganon. Jurisprudence yun. So, merong landmark case pwedeng i-overturn. Pero kung hanggat hindi siya na-overturn, yun pa rin yun. Ibig sabihin, yan yung parang naamyendahan or nabago na. Nabago. Diba? Kung halimbawang hindi siya nabago, baka yung Iron Curtain Rule pa rin hanggang ngayon. Dahil may nabago na, dahil mas may applicable na. Yes. May bago na. Ito na yung sinusunod. Okay. Ganon. So, jurisprudence. Kaya lagi silang nagbabanggit. Diba? Mga juris. Oo. So, mas maganda talaga yung yung latest. Siguro dapat ang lagi natin pinagbabatayan. Attorney Cam, no? Yes. Kaya, ayan, tayo magpapaalam na. Agad-agad. Quickie lang tayo Dahil dyan, Attorney Cam, batiin ko lang ng happy reunion ang 4 Sapphire Batch 2010 ng San Pedro National High School na pinamumunuan ng kanilang presidenteng poging-pogi daw na si Tito Joey Angelo Lopez with their advisor Joanne Intacto. Ayan. Alam mo, bilib na bilib ako sa mga reunion na yun. Bakit? Yung nag-host kasi ako one time. Ay, talaga ba? Oo. Ng mga high school reunion. Tapos, batch by batch. Batch 84, 85, 86. Ganun ka. Ang dami. Yun nga lang batch namin, parang mahihilo na ako. Diba? Once lang ako ata or twice na nag-attend ng batch reunion. Tapos hindi naman siya ganun kompleto. Oo, tapos may mga presentation, mga ganon. Pero may presentation talaga. Sa bawat batch, meron silang, syempre may successful dyan. Siya yung sasagot ng mga t-shirts. Pero kung wala, pwedeng kanya-kanya. Pero mas maganda kasi isang production. Para uniform. Yes, pwedeng patak-patak, pero may isa dyan na bida-bida. Syempre, yung abid-abid. Syempre doon tayo sa ano lang. May pag mga 1970 plus na, mga onti na lang yun. Kasi syempre, matatanda na yung mga yun. Pag 1980 plus, 87, 88, 89, yan, medyo bumabagets na. So, okay na. Ano? Okay, nga 1990 ganyan. Pero sa experience mo, sino mas mga cooperative, yung mga feeling ko yung mga mas may edad, sila yung talagang G sa mga reunion na ganyan. Oo naman, pareho lang. Ang pinagkaiba lang nila, yung paglalakad, no? Mabagal na maglakad yung mga Mabagal sila maglakad, pero mabilis sila magdesisyon ng pagpondo. Yes. Kasi may mga na malalim yung mga bulsa nila. Correct. Successful in life na. Yung mga nanghihingi pa kila mama at papa, kalmado. May reunion, teka lang. I'll check my wallet. Ayan. Salamat po at happy reunion sa inyo. Happy reunion. Maraming salamat na kasama niyo po. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras natin. Ganap ng alas 7:28 ng gabi. RH number. Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Hi, my name is Mayor Francis Israel Macobenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Sinasabi sa attachment theory ng psychologist at psychiatrist na si John Bowlby, ang uri ng relasyon daw na mayroon tayo sa ating pagkabata, sa ating mga magulang o maging sa ating primary caregivers, healthy man o hindi, ay ang humuhulma sa ating pagkatao at relasyon natin sa iba sa ating pagtanda. Kaya naman upang suportahan ang pag-aaral na ito, nabuo ang ideya ng 4 na attachment styles na nade-develop sa edad na 6 na buwan hanggang 2 taon. Una na dyan ay ang secure attachment. Itinuturing ito bilang healthiest sa 4 dahil dito sinasabi na ang isang bata ay inalagaan ng mabuti ng kanilang mga magulang at sinisigurado na lahat ng pangangailangan nito ay natutugunan. Dahil dito sila ay kakikitaan ng emotional stability, security, self-assurance, emphatic, less aggressive na pag-uugali habang lumalaki. Sa kanilang pakikitungo naman sa iba, sila ay kakikitaan din ng positibo, trusting at lasting na relasyon sa ibang tao. Pangalawa ay ang avoidant attachment o ang insecure attachment. Kabaliktaran sa nauna, ito ay isang defense mechanism kung saan ang isang bata ay nagsha-shutdown emotionally, resulta ng pagpapabaya ng magulang sa nararamdaman at pangangailangan nito. Kung kaya mas pinipili na lang nilang maging ilag upang maiwasan ang rejection. Sa pakikipagrelasyon naman nila, sila ay medyo challenging na i-handle dahil hindi sila madaling magbigay ng tiwala sa iba at may takot na ipakita ang vulnerable part ng kanilang sarili. Pangatlo ay ang anxious attachment. Tulad ng avoidant, nade-develop ito mula sa kapabayaan ng mga magulang o guardians. Subalit sa halip na mag-shutdown, nagpapakita sila ng mataas na level ng anxiety at may tendency na maging clingy dahil sa takot na ma-reject. Sa kanilang pakikipagrelasyon, sila ang mga nagnanais na makaranas ng close and intimate relationship. Ngunit mayroong takot na sila ay iwanan, kaya't sila ang mga taong kailangan ng patuloy na reassurance mula sa kanilang partners o kasama. At panghuli ay ang disorganized attachment. Katulad ng avoidant at anxious, ito rin ay may tuturing na ikatlong uri ng insecure attachment kung saan naguugat ito mula sa emotional unresponsiveness, unresolved trauma o history of abuse ng mga magulang o caregiver. Kaya nagre-resulta naman ito sa inconsistent behavior at identity crisis sa mga bata. Sa pakikipagrelasyon naman, challenging rin sa mga taong ito dahil sa hirap nila pumasok sa isang seryoso na pagsasama dahil mas nangangailangan sila ng close connections sa kanilang partner. Maaari rin sila na maging controlling, toxic, clingy at hirap sa pakikipag-usap ng maayos. Pagbibigay linaw naman ng mga eksperto, habang lumalaon ay maaari namang mag-improve o mag-heal ang attachment styles ng mga tao at hindi naman permanente dahil sa mga karanasang nagtuturo at nagpapabago sa atin. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha.